Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2676 hanggang 2680. Guro, gaya ng sinasabi mo, hindi kayang harapin ng mundo ng Xuanyuan si Linlong. Si Huang Xiaoyong ay tumingin kay Aaron ng may takot at nagtanong. Bagamat hindi siya masyadong matalino kung minsan, napakalinaw ng iniisip ni Huang Xiaoyong tungkol dito. Dahil hindi sila produkto ng isang mundo, ang Linlong ay nagmula sa isang mas mataas na antas ng mundo, kaya ang lakas nito ay hindi maihahambing sa mundo ng Xuanyuan. Tiningnan ni Han Sanchen si Fei Lingsheng. Kung gusto niyang talunin si Linlong gamit ang kanyang lakas, napakaliit talaga ng posibilidad, ngunit may mga posibilidad pa rin para sa planong binanggit niya. Naunawaan ni Fei Lingsheng kung ano ang ibig sabihin ng Aaron ng hitsura na ito, at alam din niya na kung ang pinagmulan ng Linlong ay kung ano mismo ang sinabi ng Aaron. Natatakot ako na posibleng manalo sa labanan sa tulong lamang ng kapangyarihan ng natural na kalamidad. Pagbubutihin ko ang sarili ko sa lalong madaling panahon. Sabi ni Furlongson. Tumanggo si Aaron at sinabi sa kanila, dapat kayong magpahinga at maghintay hanggang sa gumaling ang pinsala. Paglabas ng silid, si Huang Xiaoyong ay parang isang tagasunod, kasunod ng Aaron. Guro, mawawasak ba ang mundo ng Xuanyuan sa pagkakataong ito? Maingat na tinanong ni Huang Xiaoyong si Aaron. Posible naman talaga. Bamantong hininga si Aaron at sinabi na noon, itinuring niya lang si Linlong bilang isang napakalakas na hayop. Makakahanap pa rin siya ng paraan para harapin ito. Ngunit ngayon, si Linlong ay nagmula sa isa pang mataas na antas ng mundo, na nagpaparamdam kay Aaron na walang kapangyarihan. Master, kahit sabihin mo pa, parang mamamatay ka na. Ang mukha ni Huang Xiaoyong ay kasing putla ng abo, at nawalan siya ng pag-asa sa buhay sa isang iglap. Don't worry. As long as I'm here, I'll find a way to solve it. Tinapik ni Aaron si Huang Xiaoyong sa balikat. Hindi para sa mundo ng Xuanyuan, ngunit para sa kanyang sarili, hindi tatanggapin ng Aaron ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Ivory at Han Nayan, ang kanyang asawa at anak na babae, sa lupa. Hindi papayag si Aaron na mamatay siya sa mundo ng Xuanyuan. Matapos humiwalay kay Huang Xiaoyong, dumating si Aaron sa aklatan. Ngayong naging emperador na siya, ganap na siyang kwalipikadong malayang pumunta sa silid aklatan. At ang dating pinagkakatiwalaan ni Emperador Zun ay naging subordinate ng Aaron. Emperor Zun, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ng confidant ko kay Aaron. What's your name? Sa ilalim ng buwan. Sa ilalim ng buwan. Bagamat kakaiba ang pakiramdam ng pangalan, ito ay patula. Natawa si Aaron at sinabing, sa ilalim ng buwan, kailan ako gustong patayin ng huling emperador? Hindi nang ahas si Yuoxia na magtago ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ang kanyang master ngayon. Sinabi niya, nalaman ko sa unang pagkakataon na pinatay mo ang emperador. Mukhang malakas ang tibay niya. Nakangiting sabi ni Aaron. Takot din siya sa lakas mo, kung siya ay ibang tao, siya ay naging isang mamamatay tao. Sabi ng buwan. Biglang may naisip si Han Sanchen tungkol sa piyansang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng piyansa ay nolipol sa mga taong iyon, at maraming iba't ibang bersyon ng dahilan ng damaloy. Bakit pinatay ang pamilya ng piyansa?
Nagpatuloy si Aaron. Ito ay isang pang-adultong nakaraan, na natatakpan ng alikabok sa mahabang panahon. Gayunpaman, malinaw na naaalala ni Ivory ang bawat detalye ng pangyayaring ito, dahil inutusan siya ng emperador na pangasiwaan ang paglipol. Bagamat malaki ang impluwensya ng pamilyang nagpiyansa, wala itong impluwensya sa huling emperador noong panahong iyon. Nakakalungkot lang na ayaw niyang makitang lumakas at lumakas ang pamilya ng piyansa, kaya pinag-isa niya ang pamilya Zeman upang lipulin ang pamilya ng piyansa. Sabi ng buwan. Sa maraming bersyon ng tsismis, mayroon ding kasabihan na ang pamilya Zeman ay lihim na nagsimula. Tila ang ilan sa mga alingaw ay hindi lahat ay mali. Nabalitaan ko na si Zeman Chang ay miyembro lamang ng pamilya ng piyansa. Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Hindi naman ang mga subordinate niya, pero mas mababa talaga si Zeman Chang sa harap ng Beilong family. That's why he would try his best to help the last emperor. Zeman Chang has a idea to replace the Beilong family for a long time, but because the masyadong malakas ang pamilya ng piyansa, wala siyang kinalaman pagkatapos na ipatawag siya ng huling emperador, nakahanap ng pagkakataon si Zeman Chang, nang maglaon, siya ay naging isang baliw na aso ay pinatay niya. Paliwanag ni Yuoxia, hindi ba naisip ng huling emperador na kung papatayin niya ang isang pamilyang piyansa, magkakaroon ng kapalit, na magbabanta sa kanya maaga o huli? Hindi ba mas mabuting humanap ng paraan para talagang makontrol ang pamilyang piyansa? Aaron nagdududa na kung siya ay pinahihintulutan na harapin ang bagay na ito, hindi siya makakapili ng ganitong matinding paraan, dahil ang ganitong paraan ng paglutas ng problema ay pansamantala lamang, hindi habang buhay. Noong panahong iyon, bata pa siya at puno ng sigla. Natural, hindi niya ito naisip. Pero nang maglaon, pagkatapos na maging makapangyarihan ang pamilya Zeman, sinabi niya na pinagsisihan niya ang pagsira sa pamilya ng piyansa. Sabi ng buwan. Nanghihinayang, Aaron malamig ng ngiti, pagkatapos pumatay ng napakaraming tao, muli ikinalulungkot, kapaki-pakinabang. Si Beilong Warner ay isang sanggol pa lamang sa kanyang kamusmusan. Kung hindi siya kinuha ng palihim ng nurse, natatakot ako na maging ang sanggol ay naging multo sa ilalim ng patalim. Beilong family, may mga buhay, gusto kong ibasura ang kaso para sa Beilong family, kahit na anong kaso ang ginamit niya para patayin ang Beilong family. Sabi ni Aaron kay Zoxia sa tono ng utos. Ang pinakamalaking layunin ni Beilong Warner sa buhay na ito ay ang paghihiganti para sa kanyang mga tao. Bagamat namatay na ang huling emperador, alam ni Aaron na ang sama ng loob sa puso ni Beilong Warner ay hindi kailanman may lalabas ng ganoon kadali. Umaasa siyang matulungan ang piyansang pamilya na mabaligtad ang kaso, para mabawasan nito ang sama ng loob. Sa katunayan, walang pakialam si Han Sanchen kung ano ang nararamdaman ni Beilong Warner. Sa kasamaang palad, malambot ang puso niya. Nangako siya kay Beilong Warner ng ilang bagay sa simula. Inaasahan ni Han Sanchen na gawin ang mga bagay na ito ng mas mahusay. Karamihan sa mga pangako ng lalaki ay hindi kapani-paniwala, ngunit ang bawat salitang sinabi ni Aaron ay hindi biro. Oo, tumanggo si Zoxia at sinabing si Aaron ang bagong emperador. Kahit anong gusto niyang gawin, kailangan niyang sundin ang utos niya. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na naninirahan sa pamilya ng piyansa, na nagpaparamdam kay Ivory ng kaunting panlulumo. Pagkatapos ng lahat, si Zeman Chang ay isang baliw na aso na maaaring kumagat sa paningin ng mga tao. Maraming sangay ang Beilong family, at kahit isang manok ay hindi nakaligtas. Paano mabubuhay ang isang tao? Noong buwang iyon, pagkatapos ayusin na tulungan ang pamilyang nagpiyansa na ibagsak ang kaso, pumasok si Aaron sa silid-aklatan. Huling pagpunta niya rito, ang Aaron ay makakabasa lamang ng mga aklat sa itinalagang lugar, ngunit sa pagkakataong ito, ang Aaron ay naging bagong emperador, at lahat ng nasa loob nito ay maaaring basahin ng kusa. Ngunit ang pangunahing layunin ni Aaron dito ay hindi magbasa. Ang bawat kapanganakan ng emperador ay dapat magkaroon ng proseso ng pagpapasa. Sa ganitong paraan lamang malalaman ng mga taong nakaupo sa posisyon ng Diyos kung paano pakilyusan ang kakayahang iniwan ng mga sunod-sunod na emperador. Gayunpaman, dahil direktang pinatay ng Aaron ang emperador, wala na ang proseso ng handover. Kailangang alamin ng Aaron ang sikreto ng mag-isa. Bilang ang ipinagbabawal na lugar ng Huanglong Hall, ang aklatan ay walang kwalifikasyon na pumunta rito maliban kay Emperador Zun.
Kaya't iniisip ni Aaron na ang sekreto ng kakayahan ng magkakasunod na mga emperador ay dapat ding nasa silid-aklatan. Ang Aaron ay sapat na malakas upang ipagmalaki ang mundo nang hindi nakakulong sa Huanglong Hall. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay malayo sa sapat para harapin si Linlong. Kung makakahanap siya ng paraan upang maisama ang kakayahan na iniwan ng mga sunod-sunod na emperador sa kanyang sarili, tiyak na mapapabuti ang lakas ng Aaron. Sa ganitong paraan, mas magiging kumpiyansa siya sa pakikitungo kay Linlong. Bagamat may plano si Aaron na harapin si Linlong, hindi niya may lalagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa sakuna. Kung hindi ito gagana, walang paraan ang Aaron, kaya kailangan niyang bigyan ang sarili ng ibang paraan. Hindi naman kalakihan ang lugar ng library. Ito ay halos sa isang sulyap. Walang kakaiba sa lugar na nakikita ng mata. Gayunpaman, naniniwala siya na dapat mayroong isang lugar sa lihim na silid, ngunit kailangan niyang galugarin ito ng dahan-dahan. Matapos maglibot sa library ng ilang beses, huminto sa wakas ang Aaron sa harap ng isang mural. Ang mural ay isang kaluwagan, na dapat inukit ng isang craftsman. Ang kaluwagan ay isang figure ng tao, 1:1 ang laki. Halos bawat linya ng kalamnan ay ipinapakita. Masasabing ang craftsman ng craftsman ay umabot na sa stage of uncanny craftsmanship. Ngunit ang kakaiba ay ang mga detalye ng lahat ng aspeto ng figure ay napakadelikado, ang mukha lamang ng figure ay napakalabo, at ito ay hindi dapat masira, ngunit ito ay ganito lamang kapag ang figure ay nabuo. Bakit hindi ka nag-iwan ng malinaw na mukha? Medyo nakaramdam ng kakaiba si Aaron at nasabi niya sa sarili. Hindi ba dahil sa sobrang pangit? Ngumiti si Aaron at umiling. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay isang casual na pag-iisip lamang. Hindi niya ito seseryosohin. Sa oras na ito, nakita ni Aaron ang isang maliit na ahas sa kaliwang braso ng portrait. Hindi niya napigil ang hawakan ang Red-Eye Jade Python sa kanyang braso at sinabing, "Ikaw din ba ang animal master ng Red-Eye Jade Python?" Masyadong nagkataon. Maaari pa rin tayong magkaroon ng ganitong uri ng common ground. Dahil nagkataon lang, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong mga sikreto ang nakatago sa library na ito? Si Aaron mismo ay biro lang. Paano sasabihin sa kanya ng estatwa ang sikreto ng silid-aklatan? Susunod, nakakita si Han Sanchen ng kakaibang mata ng bato, na matatagpuan sa kaliwang sulok sa itaas ng buong mural. Ang laki ng mata na ito ay napaka-moderate sa proporsyon ng buong portrait. Bukod sa kaliwang sulok sa itaas, hindi nagtagal ay nakahanap si Han Sanchen ng isa pang mata sa ibang mga lugar. Ang mukha ba ng portrait ay ginawa sa iba't ibang lugar, at kailangan itong pagsamasamahin upang mabuo ang hitsura ng portrait. Aaron ang nahulaan. Hindi nagtagal, nakita ni Han Sanchen ang ilang detalye ng kanyang mukha sa ibang mga lugar. Ang hindi niya alam ay halos araw-araw ay tatayo ang huling emperador sa harap ng rebulto, ngunit hindi niya napansin ang sikreto. Ilang minuto lang ang ginugol niya. Gayunpaman, bagamat nakakita si Han Sanchen ng maraming detalye ng mukha, ang buong mural ay pinagsama, at walang paraan upang ilipat ito. Kung gusto niyang pagdugtungin ito, kailangan niyang sirain ang buong pader na bato. Master, malaking problema ang iniwan mo sa akin, ngunit hindi mahalaga sa akin kung ano ang hitsura ng taong ito. Ang mahalaga ay natagpuan ko ang sekretong silid ng silid-aklat. Aklatan inilahad ni Han Sanchen ang kanyang kamay nang nakangiti. Ang buong mural, mayroong isang partikular na malambot na lugar, malinaw naman dahil sa mga bakas na iniwan ng mahabang panahon ng pagpindot, at ang lugar na ito, ay dapat na isang switch. Oo naman, nang pinindot ni Aaron ang kanyang mga galame, nagsimulang gumalaw ang buong mural, na nagsiwalat ng isang nakatagong pinto. Kaunti lang ang matalinong tulad ko sa mundo. Han 3,000 ng isang mukha tandang nang sabihin, sarili ipagmalaki ang puntong ito, Han 3,000 o napakalakas. Naglalakad sa Shimen, mayroong isang maliit na silid na wala pang 20 metro kwadrado, na may ilang mga mummy na nakasabit. Ang larawan ay medyo nakakatakot, ngunit para sa Han 3,000, na isang dalubhasa sa sining at matapang na tao, lahat ito ay pediatrics. Binilang ng Aaron ang mga mummies sa dingding, sa kabuuan ay 8. Tila ito ang lahat ng mga emperador sa nakaraan. Ang biglaang lakas ng huling emperador ay nagmula sa mga mummy na ito. Lahat ng patay, ngunit di nagagamitin, ito Imperial Court Emperador paggalang, hindi magandang kapag. Sinabi ni Aaron Totsheng na, ayon sa prinsipyo,
Ang mga tao ay dapat mamuhay ng mapayapa pagkatapos nilang mamatay, at ang mga dakilang figure tulad ng Emperador Zun ay dapat magkaroon ng isang marangyang mausoleum, ngunit ang kanilang katapusan ay dapat ibitin sa isang maliit na silid, at maaari silang kahit na nakatira sa kapayapaan. Si Aaron ay nakaupo sa gitna ng silid, nakaluhod. Dahil ang pagkakaroon ng mga mummies na ito ay para sa mga magkakasunod na emperador na magkaroon ng lakas na pigilan ang iba pang makapangyarihang tao, si Aaron, bilang bagong emperador, ay natural na kailangang gamitin ang kanilang natitirang lakas. Gayunpaman, ang pamamaraan ng Aaron ay iba sa naunang emperador. Hindi lang niya ito ginagamit, kundi sinisipsip din niya ang lahat ng kapangyarihan dito. You can rest assured that Aaron is not a man without conscience. Kapag natapos kitang gamitin, ililibing ka sa magandang lugar. Tinapos ni Aaron ang pangungusap na ito at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng mommy, na nakikita ng hubad na mata, ay mabilis na isinama sa katawan ni Aaron. Gayunpaman, dahil ang kapangyarihan ay nagmula sa iba't ibang tao, nagkaroon ng kababalaghan ng mutual exclusion. Gayunpaman, hindi ito mahirap para sa Aaron, tumagal lamang ito ng kaunting oras. Makalipas ang 3 araw, sina Fei Lengsheng at Zhantay Liuyo ay halos nasa mabuting kalusugan. Nang lumabas sila para makalanghap ng sariwang hangin, nakita nila si Huang Xiaoyong na nakaupo mag-isa sa pavilion, ngunit hindi nila nakita ang Aaron. Nang lumapit si Fei Lengsheng, tinanong niya si Huang Xiaoyong, "Nasaan ang iyong Panginoon?" Si Huang Xiaoyong ay mukhang walang kapangyarihan. Lumingon siya kay Fei Lingsheng at sinabing, 3 araw na ako sa bulwagan, ngunit hindi pa ako bumabalik. Ano ang problema mo? Anong dagok sa'yo? Asked Furlingson, tuliro. Napabuntong hininga si Huang Xiaoyong. Mula nang marinig niya na ang mundo ng Xuanyuan ay malamang na mawawasak ni Linlong, palaging nag-aalala si Huang Xiaoyong tungkol sa sitwasyong ito. Takot na takot siya sa kamatayan. Ngunit kung kahit si Shifu ay hindi makaharap kay Linlong, sino pa ang makakagawa nito? Mamamatay tayong lahat, sabi ni Huang Xiaoyong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!